pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, mga kapatid, naway sumainyo lang. Nakita po ninyo si San Lorenzo Ruiz, ang kanyang statwa sa kaliwa po ng ating commentator, sapagkat kahapon po ay pinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan. Siya po ang ating patron ng mga OFWs, Overseas Filipino Witnesses. Sapagkat sa ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang pagbansang araw ng Manlalaya o linggo ng mga migrante. Linggo po natin ngayon. Kaya hingin natin ang intercession ni San Lorenzo na tulad niya tayo ay maging saksi din sa ating pananampalatayang Kristiyano, pananampalatayang Katoliko dito sa gitna ng silangan. Sa limang ito mga kapatid, upang tayo po ay maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat at ang pagdiriwang ng Eucharistia, aminin natin ang ating nagawang pagkakamali at pagkakasala. At hingin natin ang awat kapatawaran na nagmumula sa ating mapagmahal na Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa maging matulog. Kaya sinasabi ko sa mga sa mga at sa inyong mga kapatid na pinalagay sa Panginoon Diyos. Kawan tayong kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen.
Manalangin po. Ama namin makapangyarihan, ang inyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. At ang inyong laging ipinakikita ay pagkahaba. Padalhin niyo po sa amin walang kumpay at magandang loob ninyong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako ng bagay, kami gawin ninyong kasal sa ipagkakaloob ninyo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap na si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila hinuli. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa, at siya ang isa ay Medad. Ginawa sila kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata, at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit din ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko nga maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihan at lubos ay nasa loobin ng Diyos. Ating kapatid sa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito ay utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahal ang kaisipan. Ating kabutihan tugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parada. Pati ang mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan tugod na nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupunan sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako'y iligtas sa lihim na gawang bukod. Ating kabutihang lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ang ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at kumabulbol dahil sa kapangyarihan, dahil sa kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tama ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilang. At ang kalawang din iyon ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang ako'y nauubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga muling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang lupa na hindi ninyo binigay sa mga gumagapas sa inyong
bumubuliro. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mahinaing ng mga ani na inyong inabot. Nagpakalayo kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayo parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuloy. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakita po kami ng isang taong nagpaparayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa atin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mong magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo ay kay Kristo ay tiyak na gaganting pangalan. Mabuti pa sa isang taong siyang bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa kung mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ng isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ng isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga uo na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Namatay po si Tekla. Kilala po si Tekla. Diretso sa salangit at winelcome po siya ni San Pedro. At sabi ni San Pedro, ipapasyal kita sa langit. Nung pinasyal ni San Pedro sa Tekla sa langit, nakita niya yung kapitbahay niyang Marites. Sabi niya, pupunta din pala sa langit yung mga chismosa at chismoso. Tapos tuloy lang sila ng lakad. Pangatlo nakita niya, yung isang politiko na kurakot. Ay, sabi niya, yung mga kurakot na politiko ko lang, na nakakarating din sa langit. Tapos tuloy sila sa paglakad. Yung ikatatlong taong nakita niya, galit na galit si Tekla. Sabi niya, ito yung number 2 ng misis ko eh. Pakitingnan nga yung katabi. Diyan na naman eh. Insert na naman ni Father ang mga tao dito magkano. Nandito sa langit. Insert naman ni Father yan. Sama ng loob niya. Tapos tuloy sila sa paglalakad. Napansin ni Tekla na naglalaki yung mga mata ng mga tao nasa langit. Sabi niya, tinanong si Pedro, saan Pedro nagsasya po yung mga tao dito sa langit? Pakitingnan niyo nga yung mga tabi niya.
Sabi ni San Pedro sa kanya, hindi sila nagsasabog. Nagtataka sila. Nalaki yung kanilang mga mata kung bakit nandito ka sa langit. Tapos na po. Ang walang ng mga kapatid, tatlong puntos po ang pagdinilayan natin sa araw na ito. MMK. Okay? Anong ibig sabihin ng MMK? Kung may memory kayo, maalala niyo. Una, malasakit. Letter M, malasakit. Sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalahan. Isang basong tubig lang. Gagantimpalahan agad ng sa langit. Magtataka tayo, no? Sapagkat tulad ng sinabi ni Santa Teresita ng Lisieux o ni Mother Teresa ng Calcutta, kahit maliit yung ginagawa, pag may pagmamahal. Pag may pagmamahal. Kahit gaano kalaki ang ginagawa kung wala namang pagmamahal. Ngayon tulad natin ito, sa isang balang pumunta at nagsamba sa templo at ibinigay niya ang 2 pusing lamang. Yung isa ay nagbigay ng napakalaking halaga. At ang sabi ni Jesus ay ito, ang balo ang nagbigay ng pinakamalaki at kalugod-lugod sa Diyos sapagkat ibinigay niya ang buo niyang buhay. Ngunit ang isang ito ay nagbigay lamang ng sobra sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang pagbibigay ng may pagmamahal, ang malasakit, ang kalmang gawa, ang mabuting gawa, kahit maliit. Tulad ng sinabi ni Cardinal Rosales ng Manila, na taga Batangas. Ang sabi niya sa Butong Batangan, kahit maliit, pag malimit, diretso, ang daming taga Batangas dito. Kaya kahit maliit, kung punong-puno ng pagmamahal ng pagbibigay, ay kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa, na letter M ay ang mayayaman. Ang natingnan ng mga katabi, mayaman po ba yan? Sa ikalawang pagbasa, ang sabi ni Santiago, ay mag-ingat kayo, pakinggan ninyo kayong mayayaman. Masama bang maging mayaman? Hindi po. Pero ang sabi ni Apostol Santiago ay kung ang may negosyo dito sa Dubai, ang dami rin mga Filipinong negosyante at nakakalungkot na hindi rin sila tamang magbigay ng sweldo. Kaya yun ang sinasabi ni Santiago sa ikalawang pagbasa ngayon. Okay? Kailangan magbigay ng tama. Just wage ang ibibigay. Sapagkat walang kwenta ang yaman kung galing sa korap. Kung hindi ibinabahagi ang mga grasya ng Diyos. Kaya mga kapatid, paalala ni Santiago sa ating lahat. Kung binihayaan mo kayo ng Diyos, ibahagi ng tama sa inyong mga manggagawa. Pangatlo, ang letter K ay mula sa ating kalauunang pagbasa at sa ating Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, narinig natin, sabi ni Josue, si Eldad at Medad hindi kasama sa 70, pero sila ay nagpo-prophesy din, nagpo-prophecy. Thank you for watching. Sa ating Ebanghelyo, sabi ni